at nakapagbigay ng mensahe. Taong 2002 pa po noon. Napakatagal na po. At hindi ko po inaasahan sa pagkalipas ng 12 taon, muli po ako magbibigay ng mensahe bilang isang panauling pandangal. Kaya nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ibinigay po sa akin. Maraming taon na ang nagdaan, maraming pagbabago, iba't ibang karanasan ang kinaharap ng bansang Pilipinas. Marahil ang iba sa atin ay pinanghinaan, ang iba ay nakadama ng takot. Pero ano nga kaya ang damdamin na mayani sa puso ng bawat Pilipino? Batid naman po nating lahat na hindi na mabilang ang mga sakuna at kalamidad na naranasan ng ating mga kababayan. Pinakahuli na po ay ang bagyong Glenda sa probinsya ng Leyte. Nasaksihan po natin ang kanilang mga paghihirap, ang pagkawasak ng kanilang mga tahanan, at ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabila nito, nahayag sa mundo ang likas na katangian ng isang tunay na Pilipino. Marami ang namangha sa taglay nating tapang at tibay ng loob. Likas din nga po sa ating mga Pilipino ang pagiging masayahin, na kahit ano nga pong dagok ang dumating, nagagawa pa rin po natin ngumiti at magsaya. May ilan po akong karanasang nais ko pong ibahagi sa inyo. Kung maaalala po ninyo ang bagyong Reming taong 2006 na nag-iwan po ng malaking pinsala sa probinsya ng Albay, naroon po ako. Sa totoo lang po, isang araw po kami hindi makakain dahil wala po kaming mabilhan. Nasalanta po ang buong Albay. Di rin po kami makaligo at makainom dahil wala rin makukunan ng tubig. Nasaksihan ko po ang paghihirap ng ating mga kababayan. At sa unang pagkakataon, nakadama ako ng labis na takot. Ano po ang sabi sa akin ng ina ng taong iyon? Gusto niya po akong ilipat ng eskwelahan. Kasi nakatakot siya sa aking seguridad. Ano naman po ang naging sagot ko? Kung oras ko, gusto ko dito magtapos sa Bicol University. Dahil gusto ko rin po makatulong at napakali po ng tuition fee. Dahil kung lilipat po ako, napakamahal po na magiging matrikula ko sa Lucena. Sa kabila ng iyon, nakita ko po ang pagtutulungan ng mga taga-Albay. Dumagsa po ang mga tulong sa iba't ibang probinsya at maging sa ibang bayan. Nakita ko po na punong-puno sila ng pag-asa upang makabangon. Naging matakat po ang mga taga-Albay. Taong 2007 naman po, isa pang malaking pagsubok ang dumating sa aking buhay. Ang pagkawala po ng aking ina. Napakalaking pagbabago at adjustment po ang kinailangan mangyari sa buhay namin. Nanibago po ako kasi naging-spoiled po ako sa ina ko. Dumating na nga po sa puntong muntik na pa akong huminto ng pag-aaral. Pero pinagsikapan po ng aking ama na makatapos ako sa kolehiyo, kahit na mag-isa lang siya. Salamat po sa buong bahay. Nakatulong po sa matrikula ko ng mga panahon na yun. Bilang ganti po, nagtapos po ako sa Bicol University na may karangalan na tanggap. Naalala ko pa po, naka-accept po ako ng stage. Kasi po noon, sabi yung kapag aakyat ka po, kapag may karangalan po kasama ang magulang. Paakyat po kami, tinatanong ako ni Papa. Sinisigurado niya po kung may award lang ba ako. Sigurado ka ba tatawagin ka? Oo, kung may award ako, relax ka lang, sinasabi ko. Alam ko po, masaya siya nun eh. Bukod sa nagtapos ako, kasama ko siya umakyat sa tablado. Hindi rin po naging madali ang paghahanap ko ng trabaho. Dahil taong 2010 po, election period po noon. Lahat po ng ahensya napasahan ko ng application, pero wala akong tumatanggap dahil hiring ban po noon. Hindi pa ako nagkakamali. Pero hindi po ako sumuko kasi gusto ko pong makabawi sa magulang ko. Hanggang sumapalag naman po ako nakapasok sa water district hanggang sa kasal po yan.
Meron pa akong isang pagsubok na talagang sinubok pa ako ng Panginoon. Ang pagkakasakit po ng aking anak. Namuntik na po nga siyang mawala sa akin. Napakaliit na po ng pag-asang siya ay mabubuhay. Pero pinanghawakan ko po ang pag-asang yun. Nagpakatatag po ako. Nung una po, hindi ako umiiyak. Kasi sabi ko, sayang ang luha ko. Gagaling ang anak ko. Nagpakatatag ako at naging matibay ang loob ko dahil na rin po sa suporta ng aking pamilya at ng aking mga kaibigan. Ngayon po na patuloy po akong nagiging matatag para sa aking asawa, sa aking anak, sa aking pamilya. Hindi man po nabanggit ang pangalan ng asawa ko, pero nais ko pong ipaalam sa inyo, ang asawa ko po isang militar. Sa totoo lang po, mahirap po maging asawa ng militar. Araw-araw po, nag-iisip ako kung ano po ang nangyayari sa kanya. Wala po akong peace of mind. Alam niya po yan. Pero kung magpapatalo po ako, paano po anak ko, hindi ko po maaasikaso. Paano po ang trabaho ko kung magpapatalo ba ako sa lungkot? Sa araw-araw sa po na yun, nagiging matatag po ako. Kasi kailangan po eh. Sa mga magulang po na naririto, sa tahanan po nagmumula ang pagbubog at pagdidisiplina sa mga mag-aaral. Gabayan po natin ang ating mga anak mula pagkabata. Ilagay natin sa kanilang mga puso ang kagandahang asal. Pagsumikapan natin isabuyot ang kanilang kinabukasan. Huwag natin gawin lang ang pagsubok at kahirapan. Sa halip, gawin natin itong inspirasyon para sa pagharap na kanyang upang makamit sila ang kanilang mga pangarap. Sa mga magsisipagtapos naman po, at sa lahat po ng kabataang naririto, isang mensahe po ang gusto kong iwan sa inyo. Igalang, pahalagahan at mahalin ninyo ang inyong mga magulang habang kasama niyo pa sila. Hindi habang buhay na andyan sila sa tabi niyo. Hanggat kasama niyo, ipakita niyo lahat ng pagmamahal. Hindi magiging ganap ang inyong pagtatapos sa umagang ito kung hindi dahil sa kanilang mga sakripisyo at pagmamahal. Sa ating pong mga mahal na guro, sa inyong mga kamay ko nakasalalay ang kaalaman at karunungan. Ito ang magsisilbing pundasyon ng mga kabataan sa pagharap sa kahit anong pagbabago sa buhay. Sa lahat po ng naririto, sa lahat po ng mga pagsubok, huwag po tayo matitinan. Tayo magkaisa at magmahalan. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, sa ang mangdako at sulok ng mundo, mapatutunayan nating mga Pilipino na kaya nating